Gawin natin ang ating pagtitipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin na tayong mga makasalanan na palaging nangangailangan ng awa at patawad ng may kapal. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. May echo. Alisin yung echo. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa luma'y kapayapaan, sa mga tao kinalulugan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba namin, pinupurihan namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo, aking kamurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming naghihirap sa mga lumang pasanin dahil sa pagkakasalang sa ami umalipin, ay palayain mo pakundangan sa bagong pagsilang na dulot ng iyong anak na aming hinihintay, sapagkat siya ang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Sa unang pagbasa, mapapakinggan natin ang pangako ng Panginoon sa mga Israelitang itinapon sa Babylonia, na malapit na ang araw na maghahari ang katarungan at kapayapaan sa pagsibol ng sangang matuwid mula sa lipi ni David. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Nalalapit na ang araw, sabi ng Panginoon, na pasisibulin ko mula sa lahi ni David ang isang sangang matuwid, isang hari na buong karunungang maghahari. Paiiralin niya sa buong lupain ang batas at katarungan. Magiging matiwasay ang Huda sa panahon ng kanyang pamamahala, at ang Israel ay mapayapang mamumuhay. Ito ang pangalang itatawag sa kanya: ang Panginoon ay matuwid. Sinasabi ng Panginoon, darating nga ang panahon na ang mga tao'y di na manunumpa ng ganito. Nariya't buhay ang Panginoong nagpalaya sa Israel mula sa Ehipto. Sa halip, sasabihin nila, saksi ko ang Panginoon na nagpalaya sa mga Israelita mula sa lupain sa Hilaga at sa lahat ng lupaing pinagtapunan ko sa kanila. Babalik sila sa sariling lupa at doon muling mamumuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Turuan mo yaong haring humatol ng katuwiran. Sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y bahaginan. Upang siya'y maging tapat, mamahala sa iyong bayan, at pati sa mahihirap, maging tapat siyang tunay. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Kanya namang ililigtas ang sinumang tumatawag, lalo yaong nalimot ng mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao, siya'y lubhang nahahabag. Sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Ang poong Diyos ng Israel, purihin ng taong madla. Ang kahangahangang bagay, tanging siya ang may gawa. Ang dakilang ngalan niya ay purihin kailanman, at siya ay dakilain nitong buong sanlibutan. Amen. Amen. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Sa mabuting balita, ipinahahayag sa atin ang kaganapan ng propesiya ni Isaias na manganganak ang isang dalaga, tatawagin tong Emmanuel, na ang ibig sabihin ay kapiling natin ang Diyos. Sinunod ni San Jose ang lahat ng utos ng anghel sa kanya. Magsitayo ang lahat. Namumuno ng Israel, nagbigay utos sa amin, halina't kami ay sagipin.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ganito ang pagkapanganak kay Jesucristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpuang nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya ipinasya niyang hiwalay nito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel, ang kahulugay, kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria, ngunit hindi ginalaw ni Jose si Maria hanggang sa maipanganak nito ang sanggol na lalaki na pinangalanan nga niyang Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo ang lahat. Ang tema ng ating pagninilay sa umagang ito ay tungkol sa tatlong katangian ng pagiging matuwid ni Jose. Ito ay napakinggan natin sa Ebanghelyo ngayon ayon kay San Mateo, Kabanata 1, talata 11. Isang taong matuwid itong si Jose. Sa Biblia, ang pagiging matuwid ay katangian ng Diyos. Ang pagiging matuwid ay Kanyang ibinibigay sa isang tao. Hinuhubog niyang isang tao upang maging matuwid. Kaya sa unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias, ay ganito ang narinig natin. Sinabi ng Panginoon, pasisibulin ko mula sa lahi ni David ang isang sangang matuwid. Ang Panginoon, magiging matiwasay ang Huda sa panahon ng kanyang pamamahala at ang Israel ay mapayapang mamumuhay. Ito ang pangalang itatawag sa kanya, ang Panginoon ay matuwid. Kaya sa Biblia, ang pagiging matuwid ay katangian ng Diyos at ito ay ipinagkakaloob niya sa isang taong karapat-dapat. At sa buong Biblia, tanging ito ang sinasabi tungkol kay Jose. Siya'y isang taong matuwid. Ano ba ang katangian ng pagiging matuwid ni San Jose? Nais kong ibahagi sa inyo ang mga sinabi ni San Jose Maria Escriba Balaguer. Nung ako'y bagong pari, ako'y cooperator ng mga Opus Dei. At ang founder ng Opus Dei ay ang noong Monsignor Jose Maria Escriba. Tatlo ang paliwanag ni San Jose Maria Escriba kung anong ibig sabihin ng pagiging matuwid ni Jose. Ang una, Joseph was a man of charity even under pressure. Si San Jose ay
Isang taong punong-puno ng charity kahit na siya ay punong-puno ng mga tensyon sa buhay. Hindi lamang ang sarili ang inisip niya, kundi ang iba. Kaya dito sa Ebanghelyo na napakinggan natin ngayon ay sinasabi, ayaw niyang mapahiya si Maria. Kaya ipinasya niyang hiwalay nito ng lihim. Nang hindi pa nauunawaan ni Jose ang balita ng anghel kay Maria, inisip ni Jose na may ibang napupusuan si Maria. Kaya't siya ay naglihi. Kaya ayaw niyang mapahiya si Maria sapagkat si Maria ay nakatakdang pakasal sa kanya. Hindi siya gumawa ng gulo, kaya nais niyang hiwalayan ng lihim si Maria upang hindi mapahiya si Maria. At yan ang unang kahulugan ng pagiging matuwid ni San Jose. Hindi lamang ang kanyang sarili, ang kanyang iniisip, kundi ang iba. Kaya sabi ni San Jose Maria Escriba, Joseph was a man of charity even under pressure. Yon ang isang kahulugan ng pagiging matuwid ni San Jose. Ikalawa, he pondered on what to do. He slept. Ibig sabihin ay kanyang pinakaisip-isip kung anong kanyang gagawin. Siya ay nakatulog. Ito ang mababasa natin sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo, Kabanata 1, talata 21. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Dito nanggaling yung debosyon sa tinatawag na The Sleeping Saint Joseph. Dahil sa laman ng isip at puso ni Jose ang Diyos. Kaya kahit sa panaginip ay nakikipag-usap sa kanya ang Diyos. Binibigyan niya ng puwang ang Diyos na bigyan siya ng linaw sa mga gumugulo sa kanyang isipan. Kaya pinag-iisipan niyang mabuti ang mga bagay-bagay sa kanyang buhay. Hindi siya padalos-dalos. Kaya naman siya ay tinuturuan ng Diyos sa kanyang pananahimik. Ganito ang sinasabi sa Aklat ng mga Salmo, Kabanata 127, talata 2. Hindi dapat pakahirap magpagal sa hanap buhay. Maaga ka pang bumabangon, gabing-gabi ka na kung humimlay, pagkat pinapagpapahinga ni Yahweh ang kanyang mahal. Si San Jose, alam natin, ay isang anluwagi, isang karpintero. Siyang bumubuhay sa kanyang sarili at sa kanyang mga mahal sa buhay. Kaya mas matanda si San Jose kay Maria, hindi lamang sa edad kundi sa itsura dahil sa kanyang pagpapagal sa kanyang hanap buhay. At siya'y tinutulungan ng Diyos, pinagpapahinga siya ni Yahweh sapagkat mahal siya sa Diyos. Kaya si San Jose ay palaging nag-iisip-isip hanggang sa siya'y nakakatulog at doon siya kinakausap ng Diyos sa pamagitan ng kanyang anghel. Yan ang isang pagiging matuwid ni San Jose. Ang lahat ng hindi niya maunawaan ay kanyang pinag-iisip-isip. Kaya naman siya'y tinutulungan ng Diyos. Ikatlo, he did exactly what the Lord wanted him to do. Yan ang sabi ni San Jose Maria Escriba. He did exactly what the Lord wanted him to do. Ito'y napakinggan natin sa Ebanghelyo ngayon ay kay San Mateo, Kabanata 1, talata 24.
Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon, pinakasalan niya si Maria. Kanyang ginagawa punto por punto, eksakto kung ano ang gusto ng Diyos na gawin niya. Ang nang sa una ay imposible para sa kanya, sinunod niya pagkagising niya kung ano ang nais ng Diyos na ipagawa sa kanya. Kaya nang siya'y magising, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon, pinakasalan niya si Maria. At sa ibang mga pagkakataon ng si Jesus ay isinilang na at nanganganib ang buhay, itinakas niya ang kanyang mag-ina patungo sa Ehipto, palagi siyang kinakausap ng anghel sa kanyang panaginip upang siya'y turuan kung anong dapat niyang gawin. Kaya si San Jose ay isang tahimik na tao. Sa buong Biblia, wala man lamang siyang sinabi kahit isang salita. Siya ay silent. At doon sa salitang silent ay makakakuha tayo ng isang salita. Silent, listen. Doon sa salitang silent ay mahahango natin ang salitang listen. Sapagkat siya ay tahimik, marami siyang panahon ng pakikinig, lalo na sa ipinagagawa sa kanya ng Diyos. Kaya sinasabi na si Jose ay isang taong matuwid. Ito ang magandang aral ng Misa de Gallo sa araw na ito. Ibinibigay sa atin si San Jose bilang halimbawa ng isang kasapi ng pamilya na naglalakbay ng magkakaakbay, na ang kanyang inuuna ay ang iba. Ang kanyang inuuna ay kung ano ang gustong ipagawa sa kanya ng Diyos. Si San Jose ay palaging inuuna ang iba kaysa kanyang sarili. Kapag siya'y naguguluhan, pinag-iisipan niyang mabuti ito, kaya siya'y tinutulungan ng Diyos sa panaginip. At kapag siya'y nagising na kung ano ang gusto ng Diyos na gawin niya, iyon ang kanyang ginagawa. At yan ang ibig sabihin ng pagiging matuwid ni San Jose. Tatayo tayo. Kaysa ni San Jose, ang taong may dakilang pananampalataya, sama-sama tayong manalangin bilang pamilya ng Diyos sa tunay na Ama ng lahat. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa simbahan, upang magkaakbay na maglakbay sa pananampalataya ang lahat, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga naligaw ng landas, nangungulila, nababagabag at itinakwil, upang makatagpo sila ng pag-asa sa bayan ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Page 13. Mali yung binabasa niya. Tulad ni San Jose, ang mga namumuno sa simbahan ay maging tandanawa ng tunay na paglilingkod sa kanilang makaamang pangangalaga sa kawan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tulad ni San Jose, ang mga laiko sa paggabay ng banal na Espiritu ay magpasyanawang magbahagi sa mga kapuspalad. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga ama naway magpadama ng natatanging pagmamahal sa kanilang pamilya, sa kanilang pagsisikap at sa kanilang huwarang pamumuhay.
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nasa mabibigat na pagsubok sa kanilang buhay, naway makaranas ng ating pagdamay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nasa pingit ng kamatayan, naway samahan ni San Jose, gayon din ang mga yumao, upang magkamit ng kapahingahang walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga nasalanta ng Bagyong Odette sa Cebu, sa Bohol, sa Leyte at sa iba pang lugar, nawa ay madama nila ang pag-akbay natin sa kanilang pinagdadaanan sa ngayon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Amang maawain, maging isang sambayanan nawa kaming naglalakbay ng magkakaakbay sa paggabayin ni San Jose. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Jesucristo ng aming Panginoon. Amen. Amen. Magsiupo ang lahat, pag-aalay. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pagdiriwang namin itong paghahain sa iyo ay magpagindapatawang kami pangibabawa ng ngalan mo upang kami maging marapat makasalo sa buhay na walang maliw ng anak mong naging abang tao upang kami pagalingin sapagkat siya ang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta
Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na birheng kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay nilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang. Kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aala-ala sa akin. Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo yung mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig
Puspusin mo kami sa pag-ibig kay Sani Francisco na aming Papa at ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhat. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Andres, ni San Martin de Porres, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ngayon ay lakas loob nating dasalin sa awit ang panalangin ng magkakapatid. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ibang dulot sa tukso, yadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghay mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ay sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, itong nag-aalis ang mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pakikinabang, Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at nasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuli ka sa Espiritu sa aking puso, niyayakap kita na para bagang narito ka na at niyaali ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinapakinabang mo kami sa dakilang pag-ibig mo na aming ipinagdiwang sa banal mong tahanang ito. Mapaghandaan nawa namin sa paraang marangal ang darating na dakilang kapistahan ng aming katubusan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo at maging mga matutuwid na anak ng Diyos. Salamat sa Diyos.